ko po sa inyo kung ano yung mga naging sintomas ko sa sakit kong hyperthyroidism. Nung di ba, nag-start yung klase. Yung anak ko kasi kinder. Nag-start ng klase, di ba? Nung last year, August. Ano lang, nasa 2 oras lang yung klase ng anak ko. 1:30 patay, 2:30 hanggang 5 or 4:30 yun ang klase. So, ganito. Noon, naipapasok ko pa yan araw-araw. Hindi ko siya pinaliban sa klase. Kaya lang yung nag-start ako, may maramdaman simula nun. Una nun talaga, hingal na hingal ako. Kahit maglakad lang. Yung tipong pagod na pagod. Tapos yun, hinayaan ko lang sa likod. Saka lalakad-lakad lang. Kasi naglalakad lang kami. Ang anak ko papunta sa school tsaka pauwi. Hinayaan ko lang nun. Tsaka mga after 2 weeks siguro or 3 weeks, naramdaman ko na naririnig ko yung tibok ng puso ko na sobrang lakas tsaka sobrang bilis. Ramdam ko yung kabog ng puso ko. Yun, natakot ako. Sobrang takot ko kasi akala ko may sakit ako sa puso. Akala ko yung sakit nila sa puso na yan ng may bara sa puso. Yun yung akala ko dati. Niyak ako nun kasi isang beses nun nung gabi, patulog na ako, nagiga ako, para akong dinadaganan sa dibdib. Napaiyak talaga ako kasi habulin niya ako kasi parang dinidiin itong dibdib ko. So yun, namagahan, napacheck up kami dun sa private. Kasi hindi ko pa nun alam na meron palang public na libre doon sa hospital. Sa private ako nagpa-check up. Gumastos ako ng mahigit ng 5,000. Tapos, nagpa-laboratory ako. Normal pa nun yung, ewan ko ba kung may problema ba dun sa pinagpa-laboratoryhan ko o talagang normal pa nun yung thyroid ko. Nung nagpag-test kasi ako nun ng dugo ko, normal. Ang nasitaan lang yung ECG ko, merong sinus tachycardia. Yun. Pagkatapos nun, buwi ko, wala na talaga akong pera. Yun, mga higit 1 buwan, hindi ako nagpa-check up kasi hindi ko na tinuloy, wala akong pera. Habang sa 1 buwan na yun, araw-araw nadadagdagan yung sintomas ko. Diba, dati yung budbud ko lang iniiba ko. Sumunod, napansin ko, pabalik-balik akong gumamit ng CR. Kasi hindi ko mabilang kung ilang beses ako lumisit ang araw. Tapos yun, napansin ko na pumayat talaga ako. Dati kasi taba ko, tapos biglang payat. Payat na payat ako ngayon kasi medyo tumaba. So yung lubog na lubog ko yun. Pati yung mata ko. Tapos yun, lubog na lubog. Tapos nung tumagad, pansin ko dumaming tagyawat ko, naging dry skin, naitim ako. Yun, susunod na naramdaman ko, naglagas ako ng buhok. Naglagas talaga ng buhok ko. Sobra. Kahit nga ngayon sobrang nipis pa rin. Sumunod, lumalaki yung mata ko. Grabe talaga. Sobrang laki ng mata ko. Yun, buti na lang yung kapitbahay namin, sabi niya, meron check up dito sa public hospital. Taga-probinsya po kasi ako eh. Usually, hindi kami nagpapacheck up sa hospital doon, center lang. Yun, kaya hindi ko alam na meron pala dito sa hospital. Yun, nagpo-check up ako sa hospital. Pagpunta ko dun, kailangan pala ng schedule. So, umuwi ako, nagpa-schedule ako. Doon ako nagpa-schedule sa family medicine. Punta ko ng hospital sa family medicine. Hindi rin nila ako, inirefer nila ako sa iba. Yun,
napansin, meron din kasi ako nun ng mga bungkol sa leg, mga kulano. Pero wala pa akong nararamdaman dito, yung sa leg lang, mga kulano dito sa likod. Nirefer niya ako sa TB Dots. Tapos, yung tungkol naman sa dibdib ko, nirefer nila ako sa internal medicine. Pumunta ako agad yun sa TB Dots. Yun, negative. Wala akong TB. Sumunod yun sa internal medicine, nagpa-schedule ako, tapos pagpunta ko doon, binigyan ako ng request ng TSH. Tapos yun, nalaman na meron akong hyperthyroidism. Tapos, hindi ako nakakapag-inom ng tamang gamot kasi walang pera. Tingnan mo, parang nag-iiba yung boses ko. Tapos, may nararamdaman akong sakit dito. Yun lang po. Yun masasabi ko lang, dapat po, kung may nararamdaman na po tayong kakaiba sa katawan natin, dapat po, pagpa-check up na po ito kaagad. Yun lang. Bye-bye.